Sa isang abalang interseksyon sa Florida, naganap ang marahas na rambol matapos lumala ang galit ng isang driver. Di ko alam saan galing ang sasakyan, pero parang pinutol niya ang daan ng babae. Nang mahanap ng pulis ang suspect, tumangi itong sumuko ng walang laban. Huwag kang humawak. Huwag kang manlaban. Hindi ako lumalaban. Huwag mo akong kagatin. Tumayo ka! Tumalikod ka! Sabihin kung bakit! Binubugbog mo ako! Bakit? Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Miller. Inakusahan ng driver ng pag-atake noong araw na yon sa isang babaeng nasa mga 60 ang edad isang buntis at mga pulis na sumubok siyang arestuhin. Pebrero 23, 2026 sa Orlando, Florida. Dumating ang mga pulis sa target parking lot bago tanghali matapos makatanggap ng ulat ng umano'y pananakit. Anong meron? Hindi ko alam, problema ng babaeng ito. Papunta kami sa traffic light, katabi ko ang kotse. Hindi ko alam saan galing ang kotse, parang pinutol niya ang daan ng babae. Pagkatapos, umatras ang matandang babae. Hindi niya alam kung aabante o aatras. Kaya nung umabante siya, tumawid ang babae sa kalsada at hinarangan. At bumaba siya at pumunta siya sa kotse ng babae, binuksan ang pinto at binugbog niya ng todo yung isang babae. Kaya bumaba ako ng kotse at sinabi ko, tama na. Tama na. Sinigawan ko siya na tumigil na. Bumalik ka sa kotse mo, putang ina ka. Bumalik ka sa kotse mo. Umalis siya, tinanong ko ang babae kung ayos siya. Paglingon ko, bumalik siya at kinamot ako sa mukha. Kita mo naman. Oo. Makikita ko nga. At sabi ko, anong problema niya? Tapos dumating na lahat ng mga tao. Mag-isa lang ba siya sa kotse? Sige, at nangyari lahat ito sa Millennium. Tama. Sa parada? Tinatangkang pumasok ng mga pulis sa harap, sa may ilaw. Tama? Lakuha ng Long Crime ang traffic cam footage ng insidente. Makikita rito na alas 11:50 ng umaga, biglang huminto ang isang puting Kia Soul bago ang interseksyon. Pagkalipas ng 4 na segundo, mukhang sinusubukan ng puting minivan sa likod nito na lampasan ng kotse. Pagkaraan ng 7 segundo, lumabas ang driver ng puting Kia Soul at umakyat sandali sa hood ng minivan. Makikita ang tila binuksan ng driver ng Kia Soul ang pinto ng minivan at di umano'y inatake ang driver. Pagkaraan ng 30 segundo isang babae ang nagtangkang umawat. At pagkatapos, hinabol ng driver ng Kia Soul ang babae. May sumipa. Nagsimula silang mag-away habang sinusubukan ng ibang mga nakakita na awatin sila. Pagkatapos, dumaan siya sa emergency room, lumabas sa paligid, at hindi ko alam kung saan siya galing. At yung sasakyan sa likod ko, sinisipan niya yung pinto. Oo, sila yung mga taong sa tingin ko ang pumara sa akin. Dapat nandito na sila namang sandali. Ayan yung mga babae doon. Sige, kailangan mo ba ng medical na tulong? Hindi, tingin ko ay ayos lang ako. Oo. Tingnan ko lang, igalaw mo mata mo. Kasi medyo nakalmot ka rin sa mata at lahat. Sabi ko, ano problema niya? Sige, handa ka bang magsampa ng kaso? Oo naman. Sige, sandali lang. Ayusin namin lahat. Ayos ba? Wala ka namang nakuha na plaka ng kotse niya, di ba? Hindi, kasi ginagafay niya kalsada. Sige. Sige, ayos na. Ano bang problema ng mga tao? Hoy, nasaan na yung isa pang babaeng binugbog niya? Mas matanda siya kaysa sa kanya. Kaya nga dun sa babaeng yon. Binuksan niya ang pinto ng kotse ng babae, sumakay at binugbog ito. Ginawa niya. At pagkatapos, kailangan mo ng isang bagay na parang, ano yun, van ba yun o ano? Ito ba ang kotse ng biktima? Hindi, seriously. Teka, Iyan ang suspect. oo, hindi. Iyan ang kotse ng biktima. Yan ang malaki. Nakuha ko na ang kotse ng suspect. Pero hindi ko napuha ang plaka nito. Oo, pumasok siya dito noong isang araw. Mukha lang itong normal na plaka. Oo, kasi lumiko siya sa halap ko at tumasok dito. Ano yung puting yon? Parang puting kubo ito. Isa ba yung event sa Waikiki? Oo. Nandun pa siya sa puting sasakyan. Ito na, ito ang babae. Oo. May kotse dun sa labas. May kotse siya, yan ang kotse niya dyan. Oo, nabangga na yung harap ng kotse niya. Oo, may bumangga na dati. At pagkatapos nito, Nakita niya kaming bumaba para pigilan siya. Bumalik siya at sinipa kotse namin. Anong kotse? hindi, salam. Sige. Sigurado ka bang sinuri mo ng 2 beses?
Oo, sinuri namin nung 2 beses. Mukha siyang kabayo. Teka lang, isasara ko ang pinto. Sige, bibigyan kita. Natakot ako, pero kailangan kong hanapin yung matandang babae dahil ayokong saktan niya ang babaeng ito. Hindi, invite mo naman. Batay sa ulat ng Orlando PD, tumawag ang minivan driver sa kanila mula sa ospital. Ayon sa ulat, sinabi ni Redacted na habang lumiliko siya mula Conroy Road patungong Millenia Boulevard, may hindi kilalang puting Kia na may sira sa likod na paulit-ulit na biglang humihinto sa harap ng kanyang sasakyan. Ayon kay Redacted, tuloy sa parehong takbo ang Kia nang sabay silang lumiko sa Millenia Boulevard. Nagbusina siya sa Kia at sinubukang magpalit ng linya para umiwas. Sinabi ni Redacted na tumawid ang Kia sa 2 linya, bumaba at tumalon sa hood ng puting Kia Carnival ni Redacted. Ayon kay Redacted, ilang beses sinabi ng driver, "Bumusina ka ulit sa akin, B." Dagdag ni Redacted, binuksan ng suspect ang pinto ng van at sinuntok siya sa mukha at dibdib. Sinabi ni Redacted sa suspect na buntis siya at may sanggol sa kotse. Sinipa niya ang suspect para mapalayo sa sasakyan at nagmaneho sila pababa papuntang Costco. Inilarawan ni Redacted ang suspect bilang puting babae, mahabang blondeng buhok, gray na hoodie na may orange na disenyo sa likod. 2:15 ng hapon. Isang babae na tumutugma sa paglalarawan ng suspect ang natagpuan malapit doon. Kumusta ka? Umupo ka at ilabas ang kamay sa bulsa. Umupo ka. Umupo ka. Pinaghihinalaan kang sangkot sa isang insidente ng pananakit. Umupo ka. Sige. Echo 20-10-12 ako sa harap ng target para sa suspect. Batay sa ulat, nakilala siya bilang si Madeline Schaefer Brockwell, 37 taong gulang. Hindi niya alam kung bakit siya diniditime. Sige. Ideritini ka, umarap ka sa pader. Lalagyan lang kita ng posas. Mananatili kang diniditine hanggang sa magpasya ako ng iba. Naiintindihan mo ba? Sasabihin ko, alam ko, huwag kang manlaban. Sabihin mo sa akin kung bakit. Una sa lahat, sabihin mo kung bakit. Binubugbog ka. Ikaw ay hinuli dahil sa pananakit. Huwag kang humawak o manlaban. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya! Talagang pinaalis ko siya. May isang nanalaban, headquarters. May isang nanalaban. Hindi kaya. Bitawan mo! Hindi. Laktawan natin ng ilang segundo. Hindi ito pwedeng ipakita sa YouTube, pero ayon sa incident report, sinubukan ni Madeline kagatin ang pulis na nagpaposas sa kanya. Huwag mo akong kagatin. Umalis ka sa ibabaw ko! Tumalikod ka! Sabihin mo kung bakit. Binubugbog mo ako dahil lang sa kasong pananakit. Para saan? Pananakit. Sino? Pangalanan mo. Pangalanan ng ano? Pangalanan mo. Sabihin mo sa akin kung bakit. Sabihin mo sa akin kung bakit. Uy, sabihin mo sa akin kung bakit talaga. Uy, sinusubukan niyo kumagat. Hindi ako. Sabihin mo kung bakit. Bitawan mo. Bitawan mo. Bakit? Bitawan mo ang posas ko. Hindi. Sabihin mo sa akin kung bakit. Sinabi ko na kung bakit. Bitawan ng posas. Tara na. Tinatangka ko. Sandali lang. Hawakan mo mga binti. Sabihin mo hindi niya ginagawa. Tumayo ka, reporter. May isang pumapalag. Sabihin mo sa akin kung bakit. Sabihin mo sa akin kung bakit. Nasa harap na tayo ng target. Sabihin mo sa akin kung bakit. Walang problema. Oo, ayos tayo. Uy, hawakan mo itong kamay. May hinahawakan siya ng isang bagay. Sige, huwag kang lumaban. Hawak na kita. Ako, narito ang mundo nila. Ayos ka na ba? Ako na. Narito mga bitus. Tama. Tama ka dyan. May nakuha akong bagay dyan. Tama ka dyan.
Mag-ingat ka kasi sinubukan niya akong kagatin. Kuko niya yon, naputol ang kuko niya. Ang mga kuko niya ang nagpadugo. Tingnan mo ang dugo. Tama ka dyan. Sandali lang, pinan ko lang yan saglit. Pabagalay na lahat. Ito na tayo. Ayusin natin, masyadong masikip. Alas 12:19 ng hapon. Bagamat sinasabi ni Madeline na di niya alam ang dahilan ng pag-aresto, tila may alam siya tungkol sa pag-atake sa isang kanto. Kinasuhan ako ng pananakit kahit siya ang unang umatake matapos lumabas ng kotse. Yun daw ang kaso laban sa akin. Yung babaeng itim na lumabas ng kotse at unang umatake sa akin. Seryoso ka ba talaga? Pagkatapos niyang lumabas ng kotse, umatras talaga ako palayo sa kanya. Kalma lang. Pinapalala lang nila ang mga bagay. Hindi ako ganon. Hoy, putang ina! Hinaling ko sa kanya na lumabas at maging kaibigan ko. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi niya binasa sa akin ang aking mga karapatan sa ilalim ng Miranda. Hindi siya nakikipag-usap sa'yo ngayon. Peste kayong lahat! Gusto mo ba talagang hintayin yung programa na yon bago siya umatras dahil kay Guaf Dido? Lahat kayo, sobrang dami niyong problema. Hindi niya binasa ang mga karapatan ko sa ilalim ng Miranda nung inaresto ako. Ang dami niyong problema. Hinila niya ako pababa at na-video ang pangyayari sa likod. Hawakan mo yung TV. Nasa pwesto ako nang may kapansanan. Hold that CV right there. On the handicap spot. Parang ikasyam napot pito tayo sa finish. Kinukuha ang mga papeles mula sa kanya. Oo, yung babae na lumabas ng kotse at lumapit sa akin. Uy, ang kulit niya talaga. Na lumapit at kinausap ako. Lumabas siya ng kotse niya at lumapit sa akin. Siya ang unang humawak sa akin. Uy, ang kukulit niyo talaga. Paano mo nagawa yon? Hindi niya maalam kung sino ako. Daling pa ito ng dekada 80. Nagkaroon kami ng 82 na biktima, umabot ng 100 at 85 nung binubugbog ang matandang babae. May isa pang babae nakakita na binubugbog niya ang matandang babae. Binububog ang matanda? Paano ang kotse? Hoy, anong ginagawa mo? Umalis siya. Tiningnan ng matandang babae. Bumalik at binugbog ang pangalawang biktima. Hindi ko siya nahawakan. May video kami. May mga video kami ng buong pangyayari. Video! Video mula sa kabilang sasakyan na lumapit pagkatapos. Gusto mo bang kausapin sila? Kausapin mo sila mula sa umpisa. Ipakita mo ito mula noong nagsimula. Ipakita mo sa akin ng video simula umpisa nito. Kung mabagal siya, dahan-dahan mo siyang paupuin dahil nakasandal ulo niya rito. May HIV daw siya. Oo, sabay niyo ako itinulak sa pader. Wisit sa camera. Matindi niyo akong binugbog noon. Noon pa yon ang ginawa niya yon. Nasaan na kayo? Wala na yon. Una. Nakikipag-usap ako sa tamang tao. 100%. Ayon sa affidavit ng pag-aresto kay Madeline, isang show-up ang isinagawa at positibong kinilala ng testigong hindi pinangalanan si Schaefer Brockwell bilang taong nanakit sa kanila sa kalsada. Batay sa mga nabanggit na katotohanan at ebidensya, may sapat akong dahilan para kasuhan si Schaefer Brockwell ng pananakit sa 65 taong gulang, pataas matinding pananakit sa opisyal ng batas, at iligal na pagpasok sa sasakyan na may kasamang pag-atake o pananakit. Base sa kaso, kinasuhan si Madeline dahil sa pagbukas ng pinto ng kotse ng biktima at umano'y pag-atake sa loob nito. Pagkatapos makagat, kinasuhan din siya ng panlalaban sa opisyal ng batas ng may dahas. Oh, mas mabuting inumin ito. Ipagilid natin siya rito. Sige lang. Sige. Share it. Pasensya na, kukuha ako na kahit ano. Ano yon? Nakatambay lang ako. Ang Kia, nandyan lang yan. May ilan sa inyo? May nakatago ba sa singit mo? Ilagay mo yan sa 50, aning sa target. Pwede mo rin ba akong ihatid sa 50, isa papuntang HCA, para makita ang isa pang biktima? Hindi, sinuntok ako ng hayop na yan sa mukha. Nasaan na yan sa 8-5? Lahat ay nandyan na. Wala akong nararamdamang anumang sandata. Kumuha ka ng ilan, pwede kang tumingin. Kumuha ka ng ilan, pwede kang tumingin dito. Alisin natin siya yun. Yun bang taon? Tama, isa, dalawa. Pwede mo silang nandyan sa makita. Ikaw na ay! Hindi naman ganun kagaling.
Pupunta kami sa iyo dyan sa bangketa. Nicho, kailangan na namin bumalik sa trabaho. Upo kami sa bangketa, nasaan ang kotse? Sa bahay ko yon, ako ang pangunahing may access. Hindi, ang kotse ko ay nasa tabi pa rin ng Kia. Hayaan mong ilapit ko ang kotse ko. Gusto mo bang ilagay ito sa likod ng kotse? Hindi naman natin kailangan ng kotse niya para sa kahit ano, di ba? Hindi natin kailangan ng kotse niya para sa kahit ano. Siya lang bang tao doon? Siya lang ang tao sa kotse. Dumating ako pero di nakapamili. Ayos ka. Gusto ko makita ang video na yon. Salamat sa tulong mo. Makikita mo rin yon. Gusto ko i-record. Ayos lang siya. Maayos ang vital signs niya. Nilagyan ko ng band-aid daliri niya, isasama ko yan sa karagdagang ulat. Sa umpisa, tinanong ko siya, bakit ako dinidetain? Pwede mo ba akong sagutin? At kilala niya lahat ng mga biktima, mula 20 pataas. Pumunta ako sa 27. May iba pa ba akong kailangang makausap? Wala na, yun na yun. Nandyan na yung dalawa. Tayo, may isa na tayo. Sinabi niya na siyang nagmamaneho. Paano naman yung isa pa? Well, Sa tingin ko, ipakita natin ang layunin nito. Oo, yung matandang babae. Matandang babae. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nakuha na ba natin ang... Yung matandang babaeng lumabas ng kotse at siya ang unang nanakit sa akin. Nakuha ba natin yon sa video? Hindi ko nga alam kung anong nangyayari. May nakakuha ba niyan sa video? Doon ako nasuntok sa muka. Ma'am, paano po sinusulat ang unang pangalan niyo? Makukulong ka dahil natakot mo ako. Hindi kita tinatakot, pare. Dapat ang kulungan ang matakot. Pare, di ang kotse na nirenta, parang bagong tangke yan, kakalabas lang. Hindi ko kotse yon. Walang malaking issue, mas marami ito. Oo. Nanda lang yon. Hindi ko yung ginagawa dahil. Hanapin mo ang lalaking ito. Maamoy mo yun. Hindi mo kaya? Sige, kunin mo. Sa tingin ko nakakatawa yun. Siguradong may tama siya. Ano? Hindi kita tinutukoy. Mag-focus ka sa sarili mo. Nakalagay talaga dyan, she. 2, 3, 4 na lalaki. Meron pang iba pang tawag na nirespondehan ko. Hindi ikaw ang topic. Sarili mo muna intindihin mo ngayon. Hindi ba mahal kita? Huwag mo na yang alalahanin. Uy, sasamahan kitang manood ng video. Siyempre, walang problema. Ginagawa ko ito. nag-upload ako, may sasabihin ako dito. Handa na ako, pasensya na. Ganun lang. Mayroon kaming video tungkol dito. Hindi ako dumura sa tao. Gusto ko lang dumura. Nasaan ang mga susi? Uy, salamat! Nasaan ang mga susi? Para saan? Yung kotse. Hindi ko alam. Ito lang ang nandito nang dumating ako sa lugar para tumulong na pigilan ka. Ayan na, meron na siya. Sa tingin ko, ito na yon, kaya nakuha ko. Tulungan mo ako tanggalin ang plaka ng kotse na yun. Kasi ayokong, parang ang weird pakinggan. Ibabalik mo ba ang kutsilyo ng pangingisda? Ilagay mo na lang sa kotse ko. Nasa side mo yata. Hindi ko alam. Huwag mo na lang intindihin. Kaya nilagay na lang natin sa kotse. Ayan na. Araw. Hindi ako pumapayag na halugugin ang sasakyan ko. Meron ba kayong warrant? Kung wala, hindi. Hindi. Ano ba yan? Alam ko ang mga karapatan ko. Hindi, porket may susi ka, ay pwede ka nang pumasok sa sasakyan ko. Itapon mo na lang, please. Pero kanina lang, sobrang nag-aalala ka tungkol dito. Kanina lang, sobrang nag-aalala ka tungkol dito. Paghamak sa hukuman. Mabait ka. Oo, sinabi kong itapon mo na yan. Pero sobrang nag-alala ka kung nasaan yon. Kung wala ka naman palang pakialam dyan, itatapon mo na lang. Bakit ka nag-alala? Nag-alala ako na baka gamitin mo yon para makapasok sa kotse ko. Hindi. Kumuha ka ng warrant. Anong gusto mo panoorin? Anong gusto mo panoorin? Kailangan mo ipataw yan. Maalis yan ng tow truck. Kasi hindi papayagan ng target na manatili yan dito. Wala itong plaka. Hindi, kailangan mo munang irehistro ito bago mo ito imaneho kasi aalisin mo ang plaka. Nagawa ko na yan dati. Wala silang pakialam. Totoo, wala talaga silang pakialam. Ang bait niya, grabe. Ang bait niya talaga.
Totoo, wala talaga silang pakialam. Yung mga babaeng token, wala silang pake. Wala silang pakialam, basta may pera sila. Kanino mo dadalhin yan? Johnson & Johnson, A at CDC, kung ano man. Hello, si Johnson ito? Hey Johnson. Oo, kilala ko siya. Naging kami. Alam mo na? Oo, anak ni Johnson. Pakidala mo na lang doon. Kailangan natin ilahin. Wala tayong magagawa. Yan talaga yan nilalagay. Salamat. Salamat. Kukunin ko yan pagkatapos ng tanghalian. Pero technically, Hindi naman talaga tayo ang magtotoo. Si Parjet ang gagawa nun. Kaya, hindi ka nagtotoo dito kasi pribadong lupa ito. Kaya ang target ang magtotoo nito. Pero dahil wala itong plaka, itotoo nila ito. hindi rin ito itotaw ng target ng isang linggo. Gagawin nila. Sandali, huwag. Ang manager dito ay pinakamatalik kong kaibigan. Sigurado akong gusto nila akong pagtripan ngayon. Dahil sa paraan ng pag-uugali mo. Ang kulit mo. Sige na. Kitang-kita ang pagtanggi mo. Mukhang di mo alam kung paano ang sistema sa Orlando. Si Madeline Schaefer Brockwell ay dinala sa Orange County Jail at noong Pebrero 26, nagpasok siya ng not guilty plea sa mga sakdal laban sa kanya. Sa oras ng pagre-record na ito, ipinapakita ng mga tala ng kulungan na si Madeline Schaefer Brockwell ay nakakulong pa rin sa Orange County Jail. Ang susunod niyang petsa ng pagdinig sa korte ay nakatakda sa 8 ng Hunyo. Salamat sa pagsama sa episode ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller, magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.